Good morning po mga kaibigan, mga kapatid. Aduming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa gulong. Mag-vulcanize po tayo ng gulong. Samahan po ninyo akong gawin ito. Tara po, puntahan na natin. Ito po ang ating i-vulcanize. Samahan niyo po akong vulcanize natin ng motor na ito. Doon po tayo sa likod. Ito po, nasa likod na po tayo ng motor. Yung likod po na yan po ang ating i-vulcanize o i-vulcanize. Ako po, ang ginagawa ko po pag nagbo-vulcanize ako, baka po kasi mayroong natirang, wala na po itong natirang hangin, ubos. Na po, na ko na. Yan. Di na po ito kailangan kasi ginagamit ko po ito kung sakaling mayroon pong matirang hangin, pinapasak ko po ito sa may pituhan. Gaya po nito, ganyan, para yung natira pong hangin matanggal po. Wala na po kasi akong pang ng pito yung pantanggal ng pito. Nawala ko na po dito. Kaya ganito po ang ginagamit ko. At gumagamit din po ako ng pansapin. Pagka ganito po yung bino-vulcanize ko, ito po kasing gaya nito pong rim na ito ay mahina lang po ito. Mahina po na maselan. Kaya ito po, ginagamitan ko po ito ng mga pansapin para hindi po magasgasan ang kanyang gilid. Gaya po nito. Ako, ang ginagawa ko po, inaalis ko po sa pagkadikit yung gulong po sa rim. Yung kadalasan po kasi dahil madalang lang ang magpa-vulcanize ang isang tao, pagka halimbawa kung nakachamba siya ng matibay na di natsachamba ng pako, matagal po kasi bago magpa-vulcanize. Ang nangyayari po, dumidikit na po yung gulong sa rim, nakadikit na po sa katagalan. Ngayon po, ang ginagawa ko po para hindi po mahirap balungkitin yung gulong, ewan ko ba sa Tagalog ano ba yung balungkitin, yun, balungkitin po yung ganito ang gagamit ka ng balungkitin po, yun po ang alam ko ewan ko lang po sa Tagalog kung ano yun po yung balungkitin na yun. Yan po, inaalis ko po muna itong pagkadikit ng gulong sa rim para hindi po mahirap balungkitin. I-comment nyo nga po yung balungkitin, kung ano po ba sa Tagalog yon. Yan, ganyan po para magaan po ang pagbaklas ko po. Ganito po ginagawa ko pag nagbabaklas ako. Ganito po tapos po linalagyan ko po ng sapin. Yan, para kahit hindi po nakikita ng may-ari ng motor, pagka ganito po, tsaka yung mga mags na gulong, kahit hindi po nakikita ng may-ari o yung nagpapagawa, lagyan nyo po ng sapin. Idol! Idol! Tapos po, ang ginagawa ko po, pinipress ko po itong gulong para mapunta po doon sa parting malalim. Dito po kasi sa may gitna na yan, sa may rayos na yan, ewan ko lang po kung nakikita nyo, wala kasi akong cameraman o camera lady na nag-aawak ng camera. Ilagay nyo po dito sa parting malalim ng rim. Ilagay nyo po dyan yung gulong para pagka ginamitan mo na siya ng pang hindi na siya mahirap tanggalin, magaan na. Ako po kasi ganun ang ginagawa ko at magaan naman po talaga. Magaan po siyang tanggalan ng gulong.
Ang mahirap lang po sa gaya po namin na nagbo-vulcanize, ang pinakamahirap po dyan ay yung mga running flat. Pag po yung mga running flat, sila nagpa-vulcanize sa akin, pahirapon po dyan. Gawa po kasi nung interior nag-ipon, o sa Tagalog nag-ipon, yung nag-ano sa isang sulok lang, nagsama-sama, yun po ang mahirap. Tsaka yung pumasok po yung pito sa loob, tapos mayroon pang hangin, ayun po, ganun po ang pinakamahirap sa aming nagbo-vulcanize. Sa pagtanggal naman po, kung hindi pa po kayo sanay, unti-unti lang po. Unti-unti lang po yung ano nyo, wag nyo pong lakihan. Kasi pwede po kasing ma-damage yung rim. Basta't ganun lang po ang gawin nyo, ilagay nyo nga po yung sa parting malalim ng rim, yung gulong, para magaan tanggalin. Sa pagsiklat naman, ano ba sa Tagalog yung pagsiklat? Yung pagsiklat, yung ganito po, yung ganun, papasok mo to, tapos konti-konti lang po, yung mga maliliit lang po, para hindi po mahirapan yung nagtatanggal. Tsaka pati na rin yung rim, di po kasi siya napuwersa nun pagka ganun pong ginawa nyo. Ito po, hindi ko na po siya gagamitan dito na sapin, kasi nga po hindi na po siya mahirap, magaan na lang. Yung parting mabibigat lang po, doon ko po linalagyan ng sapin. Po, pwede na po siyang kamayin. Yan. Tsaka ito pong interior na to, pag nagtatanggal kayo, iwasan nyo po itong maipit po sa pagitan ng sprocket at ng kadena. Kasi po madadami po butas niyan pagka naipit sa may sprocket po yan, tsaka sa may kadena. Lagi nyo po itong inaalis sa may sprocket. Kuha lang po akong panghangin. Ito lang po kailangan natin. Lagyan po natin ng tubig. At ito pong kompresor. Kompresor po ng rep ang gamit ko po dito. Saksak ko lang po. Ito po, may angin na po tayo. Lagyan po natin ng angin para makita na natin kung saan banda po yung butas. Mag-uumpisa po tayo kung saan po yung pito. Ito po, para hindi po tayo malito sa ikot. Kasi pag nabasa na po ito lahat, malilito na po tayo kung saan tayo nagsimula. Dito po tayo magsisimula sa pituhan. Basahin natin itong interior para pagka inikot po natin ay madulas po. Yung tubig po nakakagawa po yan ng dulas. Meron na po kung nararamdaman dito butas. Ito po, oh. Kita po ba? Kita? Ito po, oh. Nakikita nyo po ba yan? Yan po ang butas. Check pa po natin, baka meron pa po. Hindi na po natin siya lalagyan ng tanda kasi maliit lang naman po. Di naman po kagad mawawala ang hangin. Babalikan na lang po natin yan. Titingnan pa po natin. Ayan po. Dito po tayo nagsimula. Nandito na po tayo. Ibig sabihin po na ano na po natin lahat. Naikot na natin. Balik po tayo dun sa kanina. Ito po, isa lang po talaga ang butas. Lalagyan ko na po siya ng tanda para hindi po tayo malito pag inalis na po natin yung hangin. Ito po, pinagyan ko na lang po siya ng pituhan. Ito po, oh. Ito po kasi bakal, ito na lang po linagay ko. Ito po, oh. Yan po ang pinaka-marking natin o tanda.
Sa paglilinis po ng interior, ang ginagamit ko po ay itong kutsilyo na ito. At ginagamitan ko din po siya ng gasolina. Para sa akin po, ang gasolina po, ang purpose po niya ay para mabilis pong matanggal yung kung ano man po ang meron dito, at para dumikit din po yung goma. Balik ko po muna yung pinaka marking para mamaya po hindi po ako maligaw sa butas. Ngayon po, ang gagamitin ko pong pang ball kit o pandikit ay ito na lang pong pang tubeless, na wala na po kasi ako nung ginagamitan pa ng plancha o itong ganito. Meron po ako nito, pero ito po ay mga expired na po ito. Mga hindi na po dumidikit sa interior. Expired na po. Na-expired din po ito kahit walang nakalagay na expired po, ano. Yan po, oh. Hindi na po ito dumidikit. Oh, wala na pong dikit. Kasi ito po dapat may mararamdaman po kayong dikit dito. Katunayan po yun noon ay hindi pa po yun na expired o pwede pa. Wala naman pong nakalagay rito na expired, wala kang mababasa dito, pero na-expired po ito. Kaya hindi pa po ako nakakabili. Kaya itong pang tubeless na lang po muna ang gagamitin natin dito. Ito po. Pakita ko po sa inyo kung paano po mag ball kit o vulcanize po, no? Alisin ko po muna yung natitirang hangin. Gamit po itong pituhan ng ito, yung pump na pambomba. Alisin na po natin yung pang marking o yung pinakatanda po, no? Yan. I-share ko po sa inyo kung paano po ito gamitin. Ako po kasi ganito po ang ginagawa ko. Yung mismong butas po, linalagyan ko po nito niyan. Hintayin po natin bago po matuyo dapat yan, mailagay na po natin itong pinaka, hindi ko po alam kung anong tawag dito ganito po, bago po ito matuyo dapat mailagay na po natin ito po, pero ako po lagyan pa po siya ng isang beses. Sa inyo naman po yun, kung gusto yung isang apply lang pwede naman. Ako po kasi ginagawa ko dinodoble ko. Hintayin po muna natin po siyang basa pa po kasi kailangan po bago matuyo yan mailagay na po natin ito. Ganyan po kasi ang order dito pagka ganito ang ginamit mong pang ball kit. Ganyan po kasi ang instruction dyan. Hindi po pwedeng ilagay kahit kahit yung ka-apply mo lang tapos ipapatong mo na to. Hindi po kasi ganoon ang nito. Bago po matuyo dapat doon mo ilagay ito. At ako po gagamitan ko pa po ito ng plancha, yung pang vulcanize na konting init lang po. Ito po pwede na po siyang ilagay. Malapit na po kasi siyang matuyo. Gagamitan ko pa po ito ng plancha para mas maganda po ang kapit. Pero kahit hindi nyo na po gamitan ng plancha, kung wala kayo pwede naman po. Wala pong problema doon. Ako gusto ko lang pong gamitan ng plancha para mabilis matuyo at para kapit na rin. Kuha lang po ako nung plancha. Eto na po, meron na po tayong plancha. Ininit ko na po ito kanina, hindi ko lang po naipakita sa inyo, gawa po ng malayo po yung ating extension. Pero mainit na po yan kahit timplahan nyo. Timplahan nyo sa kamay.
Sa ganito pong ball kit o yung pandikit, hindi po kailangan ng mainit na mainit. Yung tama lang po. Tayin na lang po natin. 5 minutes later. Tingnan na po natin kung pwede na. Pwede na po. Okay na po tayo dito. Ilagay ko na po. At bago ko po ito ilagay dito sa gulong, titingnan ko po muna kung mayroon po siyang pako, kaya yung dahilan po ng bakit po siya nabutas. At titingnan po natin, baka meron po gumamit po kayo ng basahan para kung sakaling meron nga po na nakatusok dito, hindi po kayo masugatan o masaktan. Ayan po, lagyan nyo po at paikutin po natin yung gulong. Iwasan nyo po itong maipit sa kadena po at saka dito sa sprocket. Napo, dadami po butas niyan. Salamat sa gulong. Wala po talaga. Baka natanggal na po ng may-ari. Lagay na po natin. Pasok nyo lang po itong ganito sa baba, tapos po tulak nyo lang po pababa para magkadaan po ito, para makadaan po ito, para makapasok. Saka nyo po alisin. Ilayin nyo po yung gulong papunta sa inyo. Yan po, parang ganito po. Tapos po ipasok po natin tong interior. Yan. Ganyan po. Pasok lang po natin. O, ako lang pala. Itulak po natin yung interior po sa loob. Tapos po yung dito po sa may pituhan, dapat po ito nakapasok po ito sa gulong. Pag po ganyan hindi po pwede yan. Tingnan nyo po sa kabila, nakalabas po yan. Dapat po nakapasok po itong baba nito sa ilalim. Hindi po, hindi, katulad po niyan hindi po. Nakalabas po niyan. Titingnan ko po sa likod. Ito nga po, nakalabas nga po. Ipasok nyo lang po. Pasok, yan po Yan. Ganun po. Dapat po ito nagba-bounce. Ganyan po Hindi po pwede yung kanina. Huwag nyo pong pipilitin. Sisira po Yan. Pwede na po nating ibalik. Sa pagbalik po, dito po tayo mauna. Yan. Ito pong pituan na to, dapat po yan. Yan. Mapasok dapat. Hanggat kaya po ng kamay, kamay lang po muna. Dapat po nagbabounce po yan, Ito po ganito, ipasok nyo lang po yung gulong paloob hanggat po kaya ng kamay. Tapos po yung parting nakapasok na, katulad po ito, nakapasok na po ito, dali nyo po dun sa parting malalim ng rim, dito po banda sa may rayos. Diyan nyo po idala yung gulong. Pasok nyo po yan para hindi po kayo mahirapan sa pagbalik. Yan. Gagamitan na po natin ng paniklat. Ano ba sa Tagalog ang paniklat? Hindi ko na po siya linagyan ng sapin. Hindi naman po kasi ito mabigat ibalik. Di katulad ng umpisa, talagang matigas. Kahit hindi nyo na po sapinan, hindi po yan magagasgas. Basta't maliit lang po yung kain ng inyong paniklat. Sa Tagalog paniklat. I-comment nyo naman po yung kung ano sa Tagalog yung paniklat. Kapampangan po kasi paniklat. Yun Yan, okay na po. Aangin na lang po natin. Ito po, lagyan na po natin ng angin. Saksak ko lang po
Eto po. Matigas na po, matigas na. Yan. Okay na po. Ganun pong mag-ball kit o mag-vulcanize po si Kadoming. At ganun nga pong mag-ball kit o mag-vulcanize po si Kadoming. Yun lang po. Salamat po sa panonood ng aking videos. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe naman po kayo at mag-share po at mag-like na rin. May shoutout lang po akong isa. Shoutout po pala kay Jaren Puno. Lagi po kasi ang nanonood ng aking video. Salamat sa panonood, Jaren Puno. Yun lang po.